Kapag nabigo kayo habang buhay ng ipagbabawal ang Pilipinas sa gitnang silangan. Ito ang huling babala mula sa maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Ang disyerto ng kamatayan kung saan sinunog ng Germany at Amerika ang bilyon-bilyong dolyar bago sila sumuko at tumakas. Nang sinabi ng Pilipinas na kaya nila, hayagan silang pinagtawanan ng mga Europeyong eksperto. Anong tapang mayroon ng maliit na bansang iyon mula sa silangan? Maghanda na lang kayo ng popcorn. Isang isinumpang lupain na walang kahit isang patak ng tubig sa loob ng 60 taon. Ngunit nang gawing posible ng mga Pilipino ang imposible, nagimbal ang buong mundo. Mula ngayon, ang Pilipinas ay aming mga kapatid. Ano nga ba ang nangyari sa lugar na sinukuan na ng pinakamalalakas na bansa sa mundo? Maiisip nyo ba? Sagana sa langis. Ngunit ang isang patak ng tubig ay mas mahal pa kaysa ginto. Isang kabalintunaan. Ako si Hamdan Al-Rashid. 52 taon na akong naninirahan sa rehiyon ng Al-Ula sa Saudi Arabia. Isa akong malayong kamag-anak ng maharlikang pamilya at pinuno ng panrehiyong ahensya ng tubig, ngunit isa rin akong walang silbing lolo na hindi man lang makahanap ng tubig para iligtas ang sarili kong apo. Ginoong Hamdan, 6 na buwan na lang ang natitira kay Raya. Hindi na siya makakatagal kung walang malinis na tubig. Ang mga labi ng aking 7 taong gulang na apong si Raya na nakahiga sa kama ng ospital ay tuyong-tuyo na parang papel. Para sa batang ito na sumasailalim sa dialysis, ang tubig ay buhay mismo, ngunit ang tanging mayroon kami ay maalat na tubig. Ang aming rehiyon ng Alula ay 15 taon nang nagdurusa sa matinding kakulangan sa tubig. Tuwing 4:00 ng madaling araw, nagigising ako bago pa man tumunog ang aking alarm clock. Kapag pinalampas ko ang oras ng rasyon ng tubig, kailangan naming mabuhay sa buong araw na walang tubig. Isinasakay ko ang 15 walang lamang lalagyan ng tubig sa aking lumang pickup truck. Pagkatapos magmaneho ng 25 kilometro papunta sa distribution center, mayroon ng 200 katao sa pila. Bawat tao, 20 litro kada araw. Iyon lang ang lahat. Ang aming tubig sa ilalim ng lupa ay may kaasinan na 4.5%. Mas maalat pa ito kaysa sa tubig dagat. Ito ay isang isinumpang tubig na lalo ka lang uuhawin habang iniinom mo. Ang aking 88 taong gulang na lola, si Fatima, ay laging nagsasabi ng mga kakaibang bagay. Noong bata pa ako, mayroon ding malinaw na bukal sa lupaing ito at nakita ko sa aking panaginip. May darating na maliliit na tao mula sa dulo ng silangang dagat at magdadala sila ng tubig. Akala ko'y nag-uulyanin na lamang siya. 15 taon na ang nakalipas nang ako'y maging pinuno ng ahensya ng tubig na numpa ako. Sinabi kong tiyak na magdadala ako ng malinis na tubig sa rehiyong ito, kaya't tinawag ko ang pinakamahuhusay na kumpanya sa buong mundo. Dumating ang Siemens ng Germany, nagtrabaho sila sa loob ng 3 taon at sinunog ang 1.2 bilyong dolyar bago umalis. Sinabi nilang hindi nila kinaya ang init ng disyerto ng Saudi. Dumating ang General Electric ng Amerika. Ipinagmalaki nila ang teknolohiya ng Pentagon, ngunit sa loob lamang ng 6 na buwan, nasira ang kanilang mga kagamitan dahil sa alikabok ng buhangin. Dumating din ang Japan, dumating din ang China, dumating din ang France. Lahat sila ay nabigo. Sa loob ng 15 taon, 8 bansa ang sumubok at 5 bilyong dolyar ang nailibing sa disyerto. At kami, uhaw pa rin. Isa lamang itong ordinaryong umaga, isang empleyado ang tumakbo papalapit sa akin, hingal na hingal. Ginoong Direktor, may problema po tayo. Mababawasan daw po ng 30% ang supply ng tubig ngayong buwan. Nasira na naman ang desalination facility. Hinampas ko ang aking mesa. Nag-aalabang galit sa aking dibdib. Sakto noon, may tumawag mula sa eskwelahan. Nawalan po ng malay si Raya. Pumunta po kayo agad sa emergency room. Nagmamadali akong tumakbo papuntang ospital. Nang makita ko si Raya na may kung ano-anong makina na nakakabit sa kanyang maliit na katawan, nanghina ang aking mga tuhod. Ipinaliwanag ng doktor habang ipinapakita ang chart. Ang kanyang creatinine level ay 5 beses na mas mataas sa normal. Halos hindi na gumagana ang kanyang mga bato. Kung walang malinis na tubig, mahihirapan siyang umabot ng 6 na buwan. 6 na buwan na lang. Noong gabing iyon, bumalik ako sa opisina at umupo sa harap ng computer. Naghanap ako na parang baliw.
Pinakabagong teknolohiya sa desalination ng tubig dagat, mga paraan ng paglilinis ng sobrang alat na tubig, mga kaso ng paglutas sa kakulangan ng tubig sa disyerto. At may isang artikulo na nakakuha ng aking pansin. Tubig Tech Philippines matagumpay sa desalination ng tubig dagat sa Lian, Batangas. Produksyon ng 100,000 tonelada kada araw. Matagumpay na na-desalinate ang 4.5% ultrasaline water na may 99.9% efficiency. By Francis Wu. Eksakto itong kapareho ng konsentrasyon ng aming tubig sa ilalim ng lupa. Hindi ko pa naririnig ang bansang Pilipinas noon. Maliban sa Jollibee at Manny Pacquiao, wala akong alam, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Dahil paubos na ang oras ni Raya. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinusulat ko ang public bidding announcement, Al-Yula Region Emergency Desalination Project. At sa dulo, isinulat ko ito. Kailangan ng demonstrasyon sa loob ng 82 oras. Ito ay isang imposibleng kondisyon. Ang Germany ay inabot ng 1 taon para lang maghanda at ngayon 72 oras, kabaliwan. Maging ang aking mga tauhan ay pinigilan ako. Ginoong Direktor, walang sino man ang darating sa ganyang kondisyon. Masyadong hindi makatwiran ang hiling ninyo. Kailangan nating magbigay ng kahit 6 na buwan. Ngunit si Raya ay may 6 na buwan na lang. Maaaring mamatay ang bata habang sila ay naghahanda. Pagkaraan ng 3 araw, isang sagot lamang ang dumating mula sa Tubig Tech Philippines. Sapat na po ang 72 oras. Hindi, 48 oras lang po ang kailangan namin. 48 oras? Posible ba talaga iyon? Ngunit ang paghinga ni Raya ay unti-unti nang humihina. Wala nang oras para mag-alinlangan. Habang hinihintay ang team mula sa Pilipinas, binantayan ko si Raya sa ospital at bigla, naalala ko ang mga kabiguan sa nakalipas na 15 taon. Habang binabantayan si Raya sa ospital, naalala ko ang nakalipas na 19 taon. Naalala ko ang bawat isa, kung paano naging libingan ng mga teknolohikal na superpower ang aming rehiyon. Ang una ay ang Germany. 12 taon na ang nakalipas, dumating ang Siemens at RWE Water Consortium na puno ng kumpiyansa. Si Dr. Friedrich Müller ay isang higanteng mahigit 2 metro ang taas. Ipapakita namin sa inyo ang katumpakan ng inhinyeriyang Aleman. Ang dala nilang mga plano ay mahigit 1,000 pahina. Ipinagmalaki nilang lahat ay nakalkula at nahulaan na. Ang unang taon ay para sa disenyo at civil works. Naglatag sila ng pundasyon sa isang lote na kasinlaki ng 10 football field. Ang perpektong pundasyon ay kailangan para sa isang perpektong pasilidad. Talagang metikuloso ang mga Aleman. Bawat tornilyo ay tugmang-tugma sa plano. Sa ikalawang taon, dumating ang malalaking reverse osmosis units. Bawat tangke na tumitimbang ng mahigit 50 tonelada ay inilagay gamit ang mga crane. Ang filter na ito ay kayang salain hanggang 0.001 microns. Sa araw ng test run, lahat ng matataas na opisyal ng bansa ay naroon. Nang lumabas ang unang tubig, nagpalakpakan sila dahil ito ay malinaw at dalisay. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, nagsimula ang mga problema. Nabarahan ang filter, kailangan itong palitan. Pero sabi ninyo, tatagal ito ng 6 na buwan. Ang tubig dagat ng Saudi ay mas maraming dumi kaysa sa inaasahan. Isang filter, $1 milyong. Kung papalitan ito linggo-linggo, aabuti ng $5 bilyong kada taon. Ang mas malaking problema ay ang tag-araw. Nang lumampas sa 50 degrees Celsius ang temperatura, isa-isang huminto ang mga kagamitan. Kailangan nating magdagdag ng cooling system. Kung gayon, 3 beses natataas ang konsumo ng kuryente. Sa huli, pagkatapos ng 3 taon, itinigil ang proyekto. Isang bunto ng kalawangin na bakal na nagkakahalaga ng $1.2 bilyong ang naiwan. Ang pangalawa ay ang Amerika. Iba ang naging diskarte ng General Electric. Gagamit kami ng small modular system. Paandarin lang kung gaano karami ang kailangan. Puno ng kumpiyansang ipinaliwanag ng isang inhinyerong nagngangalang Steve Anderson. Ito ang teknolohiyang ginagamit sa mga submarino ng US Navy. Gumagana ito kahit sa ilalim ng dagat. 20 modules na kasing laki ng container ang inilagay. Bawat isa ay isang smart system na gumagana ng mag-isa. Sa unang 3 buwan, perpekto ang lahat.
50,000 tonelada ng malinis na tubig ang naproproduce araw-araw. Ngunit pagkatapos ng unang sandstorm, nagbago ang lahat. Nasunog lahat ng electronic boards. Paano nakapasok ang buhangin? Selyado naman ito. Hindi kayang harangan ng selyo ang 0.1 micron na buhangin. Dumating ang karagdagang 30 inhinyero mula sa US headquarters. Isang buwan nilang sinuri ang sanhi, ngunit wala silang nahanap na solusyon. Kailangan itong i-redesign para sa disyerto. Aabutin ito ng 2 taon. Wala kaming luho na maghintay ng 2 taon. Ang pangatlo ay ang Mitsubishi ng Japan. Iba rin ang kanilang diskarte. Gagawa kami ng isang maliit ngunit sopistikadong sistema. Si G. Yamamoto ay magalang at masipag. Ang Japanese team ay talagang masipag magtrabaho. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, nagtatrabaho sila kahit Sabado't Linggo. Ang pasilidad na ginawa nila ay parang isang obra maestra. Bawat tubo ay eksaktong nakabaluktot sa tamang anggulo at walang ni isang tornilyo na tabingi. Ang tubig ay talagang malinis. Ipinagmalaki nilang mas malinaw pa ito kaysa sa mineral water ng Japan. Ang problema ay ang gastos. Magkano ang buwanang operational cost? $15 milyong. Ano? Kailangan naming import lahat ng piyesa mula sa Japan. Ang mga lokal na piyesa ay hindi gaanong tumpak. Ang taunang budget ng aming rehiyon ay $50 milyong. Ang presyo ng tubig ay magiging 10 beses na mas mahal kaysa sa langis. Ang pang-apat ay ang China. 10% ng presyo, parehong performance. Malakas na sinabi ni Chairman Wang mula sa Beijing. Talagang mura ito. Isa sa 10 bahagi lamang ng presyo ng Germany. Mabilis din ang konstruksyon. Dumating ang 500 tisinong manggagawa at natapos ito sa loob ng 3 buwan. Sa unang araw ng operasyon, bumuhos ang tubig. Ito ang China. Naghiyawan ang mga tao. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, naging kakaiba ang kulay ng tubig. Naging madilaw ito at nagsimulang bumaho. Kinakalawang ang mga tubo, gawa sa murang materyales. Ang mga filter ay peke rin, butas-butas. Sa loob ng 6 na buwan, kinailangan naming buwagin ang buong pasilidad. Ang Veolia ng France ay mas nakakadismaya. Dumating sila bilang pinakamalaking kumpanya ng tubig sa Europa, ngunit inabot sila ng 1 taon sa pagdidisenyo lamang. Ang perpektong disenyo ay 90% ng tagumpay. Nagkaroon sila ng halos 300 pulong. Nag-uusap lang sila habang nagkakape at hindi nagtatrabaho. Sa huli, umalis sila na disenyo lang ang iniwan. Masyadong mahirap ang mga kondisyon dito. Mayroon ding isang kumpanya mula sa Israel na dumating, talagang mahusay ang kanilang teknolohiya. Bilang isang bansa sa disyerto, naiintindihan nila ang mga problema sa tubig. Ngunit dahil sa mga isyung pampolitika, hindi man lang sila nakapagsimula. Hindi tayo maaaring makipagnegosyo sa isang Israeli company, pagtanggi ng gobyerno. Sa loob ng 15 taon, nagpatuloy ang mga ganitong kabiguan. Isang kabuuang $5 bilyong ang nasayang. Ang aming rehiyon ay binansagan bilang isang imposibleng proyekto. Kaya't nang mag-post ako ng bidding announcement, naglagay ako ng kondisyon. Demonstrasyon sa loob ng 72 oras. Ito ay isang imposibleng kondisyon. Ang mga nauna ay inabot ng hindi bababa sa 1 taon at ngayon 72 oras. Kahit ang aking mga tauhan ay tumutol. Baliw na kondisyon yan. Walang darating. Kung gayon tayo na lang ba ang gagawa? Mas mabuti pang sumuko na lang. Ngunit hindi ako maaaring umatras dahil nag-aagaw buhay si Raya. Ngunit sa aking pagkagulat, isang lugar ang sumagot. Tubig Tech Philippines. Susubukan namin ang hamon na 72 oras. Binasa ko ng paulit-ulit ang email. Pilipinas? Paano magagawa ng maliit na bansang iyon ang bagay na nabigo ang Germany at Amerika? Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na pangungusap. 2 container at 5 inhinyero lang po ang kailangan. Noong gabing natanggap ko ang sagot mula sa kumpanyang Pilipino, tinawag ako ni Lola Fatima. Hamdan, apo, napanaginipan ko na naman yon. Ang 81 taong gulang kong lola ay nakahiga sa kama, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Anong panaginip po iyon, Lola? Isang panaginip tungkol sa maliliit na tao na dumarating mula sa kabilang panig ng silangang dagat. Dala-dala nila ang dagat sa kanilang mga kamay. Madalas magkwento si Lola ng mga kakaibang panaginip.
Mula pa noong kabataan niya, kilala na siyang may mga premonisyon. Lola, alam niyo po ba ang bansang Pilipinas? Nanlaki ang mga mata ni Lola. Pilipinas. Oo, ang bansa sa kabila ng silangang dagat kung saan sumisikat ang araw. Kinilabutan ako. Imposibleng malaman ni Lola ang tungkol sa Pilipinas. Lola, isang kumpanyang Pilipino ang darating para tulungan tayo. Hinawakan ng mahigpit ni Lola ang aking kamay. Sila na iyon, ang mga tao sa panaginip ko. Maliit ngunit malalakas na tao, gagawa sila ng himala. Kinabukasan, ipinatawag ko ang konseho ng rehiyon. Nagtipon ang 20 matatanda ng Alyula. Nais kong imbitahan ang isang kumpanyang Pilipino. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Pilipinas? Saan? Yang bansa na yan. Tumaas ang kilay ni Elder Abdullah. Hindi ba't isang maliit na bansa lang yan sa Asia? Yung gumagawa ng adobo at may mga mang-aawit na sikat? Nag-cruise ng braso ang vice-gobernador. Nabigo na nga ang Germany. Anong magagawa ng Pilipinas? Tama, sayang lang sa oras yan. Umulan ng mga pagtutol. Inaasahan ko na ang reaksyong ito. Mga Ginoo, nag-aagaw buhay si Raya. Ang ating mga anak ay umiinom ng maruming tubig at nagkakasakit. Susuko na lang ba tayo ng ganito? Napabuntong hininga si Konsehal Khalid. Hamdan, alam namin. Pero kisinong taon na tayong nabibigo. Anong kasiguraduhan na magiging iba ngayon? Wala po. Pero kailangan nating subukan. Nooy itinaas ng pinakabatang konsehal na si Nasser ang kanyang kamay. Pabor po ako. Gumagamit ako ng cellphone na gawa sa Pilipinas at talagang maganda. Anong kinalaman niyan sa teknolohiya ng tubig? Nangangahulugan ito na mayroon silang teknolohikal na kakayahan. Ang Cherry Mobile, My Phone, lahat yan ay mga kumpanyang Pilipino, di ba? Tama siya. Hindi namin namamalayan, marami na pala kaming ginagamit na produktong Pilipino. Ang resulta ng boto ay 11,009, halos hindi na ipasa, pero may kondisyon. Kung hindi nila mapapatunayan sa loob ng 70 oras, dapat silang umalis agad. Sumasang-ayon ako. Noong hapong iyon, nagpadala ako ng formal na imbitasyon sa Tubig Tech Philippines. Agad silang sumagot. Darating kami pagkatapos ng 3 araw. Team Leader Jose, Jojo Reyes, at 4 na iba pa. 5 tao lang, ang Germany ay nagpadala ng 50 at ang Amerika ay 30. Kinabahan ako, ngunit nagpasya akong magtiwala. Ngunit pagkaraan ng 2 araw, isang kakaibang bagay ang nangyari. Biglang bumangon si Raya at nagsalita. Lolo, nakita ko po sa panaginip ko. Naglalakad ang dagat papunta sa disyerto. Naglalakad ang dagat? Opo, pasan-pasan po ng maliliit na tiyo ang dagat. Napanaginipan din ni Raya ang parehong bagay tulad ni Lola. Ang mas nakapagtataka ay ang reaksyon ng mga tagabayan. Ang anak ko rin daw po ay may katulad na panaginip. Isang panaginip kung saan bumubuhos ang tubig mula sa langit. Naramdaman kong may isang espesyal na mangyayari. Sa wakas, dumating ang araw ng pagdating ng team mula sa Pilipinas. Sinalubong ko sila sa King Khalid Airport. Sa totoo lang, hindi ako masyadong umasa. Inisip kong mabibigo na naman ako. Ngunit nang makita ko ang mga taong lumabas sa gate, lalo akong nadismaya. Lahat silang 5 ay hindi katangkaran. Ang pinakamatangkad ay nasa 175 cm lang. Ang kanilang mga dala ay simple lang. Ilang maleta at 2 kahon lang ang lahat. Magandang araw po. Ako po si Jojo Reyes. Lumapit ang taong nagpakilalang team leader at nakipagkamay. Mukha siyang nasa 45 taong gulang, isang ordinaryong empleyado. Ibang-iba sa mga maskuladong inhinyerong Aleman. Ito na ba lahat ng gamit ninyo? May 2 container po na darating bukas. Sapat na po yun. 2 container. Ang Germany ay nagdala ng 35. Sa sasakyan papunta sa hotel, biglang nagsalita si G. Jojo Reyes sa Arabic. Assalamu alaikum. Perpekto ang kanyang bigkas. Nalutas din po namin ang katulad na problema doon. Nagsimulang umusbong ang kaunting pag-asa. Pagkatapos ilagay ang mga gamit sa hotel, sinabi ni G. Jojo na gusto niyang makita ang site. Dinala ko sila sa abandonadong pasilidad ng Germany. Ang mga kinakalawang na tubo at sirang tangke ay nakatayo na parang mga multo. Ito po ang libingan ng mga kabiguan, sabi ko nang may pangungutya. Dahan-dahang naglibot si G. Jojo at nagsalita. Marami pa palang pwedeng pakinabangan dito. Ano po?
Lahat yan ay basura na. Maayos pa po ang mga tubo, ang mga tangke. Pwedeng linisin at gamitin ulit. Sinuri rin ng mabuti ng ibang miyembro ng team. Yung mga kable ng kuryente, pwede pa nating buhayin. Maganda talaga ang pagkakagawa ng pundasyon. Gawang aliman nga naman, nakikita nila ang potensyal sa mga labi ng kabiguan. Sa hapunan, mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Inihain namin ang aming tradisyonal na pagkain. Ang kabsa, nagsimulang kumain ang team na Pilipino gamit ang kanilang mga kamay. Ganito po ba ang tamang pagkain ito? Paano ninyo nalaman? Nag-aral po kami tungkol sa kultura ng Saudi. Bilang paggalang po, ang team ng Germany ay humingi ng tinidor at ang team ng Amerika ay naghanap ng hamburger. Pagkatapos kumain, seryosong nagsalita si G. Jojo. Ginoong Hamdan, sinabi niyo pong 72 oras, tama po? Oo, iyon ang kondisyon. 48 oras lang po ang kailangan namin. Ano? Magsisimula kami bukas ng alas 9 ng umaga at sa susunod na araw ng alas 9 ng umaga, eksaktong 48 oras, ipapakita namin sa inyo ang malinis na tubig. Isang nakakabaliw na kumpiyansa. Ngunit sa kakaibang paraan, naniwala ako. Noong gabing iyon, tinawag na naman ako ni Lola. Hamdan, apo, bukas magsisimula ang himala. Paano niyo po nalaman? Nararamdaman ko. Pagkatapos ng 65 taon, darating ang ulan ng biyaya. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, naroon na sa site ang team na Pilipino. Ang aga nyo naman. Wala po kasing oras. 48 oras lang, di ba? Nakasuot na ng uniforme, si team leader Jojo Reyes. Ipinakilala niya ang ibang miyembro ng team, bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalidad. Paolo Santos po, AI Systems Specialist. Ako po si Maria Ria Garcia, bagong materyales na filter ang espesyalidad ko. Miguel Mike Ocampo po, Electrical Control ang hawak ko. Ramon Mon Ignacio, Mechanical Equipment po ang sa akin. Lahat silang 5 ay nasa early to mid-40s. Hindi masyadong bata, hindi rin masyadong matanda. Ang edad kung kailan pinakamayaman sa karanasan. Alas 8 ng umaga, dumating ang 2 container. Ito na po ba lahat? Opo. Dala lang po namin ang mga pangunahing kagamitan. Nang buksan ang mga container, lumabas ang mga kagamitang hindi inaasahang maliliit. Ano po ito? Ito po ang Smart Desalination Module na dinevelop ng Tubig Tech sa loob ng 10 taon. Kasing laki lang ito ng ref, ngunit mukhang mabigat. Ilang tonelada po ang kayang iproseso ng maliit na yan sa isang araw? 1,000 tonelada po bawat isa. Imposible. Ang gamit ng Germany ay 100 beses na mas malaki kaysa diyan. Ngumiti si G. Jojo. Hindi po sa laki yan. Nasa efficiency po, nagsimulang magdatingan ang mga tagabayan. Ayan na naman sila. Ngayon naman, mga Pilipino, anong magagawa ng maliliit na taong yan? Narinig ko ang mga bulungan. Bulabuna bulabuna, bulabuna. Si Elder Abdullah mismo ang lumabas para mangutya. Ang liliit naman ang gamit ninyo, mukhang laruan. Magalang na yumuko si G. Jojo. Ginoo, maghintay lang po kayo ng 48 oras. Sayang lang ang pagod nyo. Ang Germany nga, inabot ng 3 taon. Nooy may inilabas si Enger. Ria Garcia, isang puti, manipis na bagay na parang lamad. Ano po yan? Graphene oxide filter po. Ang Pilipinas po ang unang nag-commercialize nito sa buong mundo. Anong masasala ng manipis na yan? Nagpakita ng demonstrasyon si Enger. Garcia. Ibinuhos niya ang maputik na tubig sa filter at lumabas ang malinaw na tubig. Hindi ka pani-paniwala. Namangha ang mga nanonood. Binuksan ni Dr. Paolo Santos ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Ini-input ko po ang local data, temperatura, halumigmig, kaasinan, laki ng butil ng buhangin. Para saan po yan? Hahanapin po ng AI ang pinakamainam na kondisyon. Automatiko po itong mag-adjust bawat sandali. Sinuri naman ni Mon Ignacio at Mike Ocampo ang mga tubong iniwan ng Germany. Pwede pa to. Linis lang ang kailangan. Ang mga kable ng kuryente, pwede pa rin gamitin. Matibay, gawang Aleman kasi. Sinimulan nilang i-recycle ang mga abandonadong kagamitan. Pagsapit ng tanghalian,
Mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Naglabas ng baon ang team na Pilipino Pandesal na may palamang adobo flakes. Gusto niyo po? Nagsimula silang mamigay sa mga bata. Ano to? Pandesal na may adobo po. Pagkaing Pilipino. Noong una, nag-aalangan ang mga bata. Ngunit nang tikman nila, nagustuhan nila. Masarap. May kanin at gulay sa loob. Naka-wheelchair din si Raya. Lumapit si G. Jojo kay Raya. Lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Hi, anong pangalan mo? Raya po. Ang ganda ng pangalan mo. May sakit ka ba? Opo. Ang mga bato ko po. Hinaplos ni G. Jojo ang ulo ni Raya at sinabing, bukas, makakainom ka na ng malinis na tubig. Pangako. Talaga po? Oo. Kung magsinungaling si Tito, pwede mo akong puntahan hanggang sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Raya. Nagsimula na ang trabaho sa hapon. Organisado ang kilos ng team na Pilipino. Module 1 installation, kumpleto. Simulan ang pagkakabit ng filter. Ang team ng Germany ay nag-uutos at nagdidirekta, ngunit ang team na Pilipino ay sila mismo ang gumagawa. Pawis na pawis sila habang nagbubuhat ng gamit at nagkokonekta ng mga tubo. Umabot sa 47 degrees Celsius ang temperatura. Okay lang po kayo? Wala lang po ito. Mas mahirap pa po ang tag-init sa Pilipinas. Nakangiti silang nagtatrabaho. Alas 6 ng gabi, natapos ang unang araw ng trabaho. Tapos na po ang 50% sa isang araw lang. Bukas ng umaga, pwede na po tayong mag-test run. Hindi ako makapaniwala. Ang Germany ay inabot ng 6 na buwan sa pagdidisenyo pa lang. Noong gabing iyon, naghanda ako ng espesyal na hapunan para sa team na Pilipino. Inihaw na tupa at iba pang tradisyonal na pagkain. Masarap po, parang inihaw na liempo sa amin. Lahat ay kinain nila ng may gana. Tinanong ako ni G. Jojo, Ginoong Hamdan, bakit po ninyo ginawang 72 oras ang kondisyon? Sa totoo lang, sumusuko na ako noon. Akala ko, walang sino man ang makakagawa. Kung gayon, bakit po ninyo kami tinawagan? Dahil po sa panaginip ng lola ko. Nang ikwento ko ang tungkol sa aking lola, naging seryoso si G. Jojo. Ang nanay ko rin po, may katulad na sinabi. Ano po? Napanaginipan daw po niya na pumunta ako sa disyerto para gumawa ng tubig. Kaya ko po tinanggap ang trabahong ito. Kinilabutan ako. Parang isang nakatakdang pagkikita. Pagkatapos kumain, bumalik ang team na Pilipino sa site. Magtatrabaho pa po kayo sa gabi? Wala po kasing oras. Kailangan pong tuparin ang pangako. Habang pinapanood ko silang nagtatrabaho ng may mga headlamp, naisip ko, iba ang mga taong ito. Ramdam ko ang kanilang sinseridad. Hanggang alas 2 ng madaling araw, nakita ko mula sa bintana na may ilaw pa rin. Sana po magtagumpay sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng asingtay 5 taon, taimtim akong nanalangin. Ikalawang araw, alas 6 ng umaga. Nang dumating ako sa site, nagtatrabaho na ang team na Pilipino. Nagsimula na pala kayo. Masayang bumati si team leader Jojo Reyes. Ngayon po ang laban. Kailangan po nating matapos ang test run bago magtanghali. Ibang-iba na ang itsura ng site kumpara kahapon. Ang 4 na smart modules ay nakakonekta na sa mga tubo at may mga monitor na sa control room. Nagawa niyo to sa isang gabi lang dahil po sa magandang teamwork. Ipinakita sa akin ni Dr. Paolo Santos ang monitor. Ito po ang AI control screen. Minomonitor po nito ang lahat in real time. Sa screen, may mga komplikadong graph at numero na patuloy na nagbabago. Temperatura ng tubig, 40 degrees. Kaasinan, 45%. Turbidity, 320. Ano pong ginagawa ng data na yan? Kinakalkula po ng AI ang pinakamainam na kondisyon bawat segundo. Automatiko nitong ina-adjust ang pressure ng filter, kuryente, at daloy ng tubig. Sinusuri naman ni Enger, Ria Garcia ang mga filter. Ang graphene filter na po ito ang susi. Ang laki po ng butas nito ay 0.3 nanometers. Tanging mga molekula lang ng tubig ang makakadaan. Kung gayon, 100% nahaharangin ang asin, kahit po virus, hindi makakadaan. Alas 9 ng umaga, nagsimulang dumating ang mga tagabayan. Ngayon daw matatapos? Imposible. Hindi yan mangyayari. Puno ng pagdududa ang kanilang mga tingin.
Dumating din si Elder Abdullah. Kapag nabigo kayo, aalis kayo agad. Opo, pangako po. Puno ng kumpiyansa ang sagot ni G. Jojo. Alas 10:10, handa na para sa unang test run. Ikonekta ang kuryente, paandarin ang pump. Sa isang ugong, sinimulang sipsipin ang tubig dagat. Lahat ay nagpigil ng hininga at nagabang. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, ngunit walang lumalabas. Anong nangyari? Sabi ko na nga ba, hindi gagana. Nagbulungan ang mga tao, nooy tumunog ang isang alarma. Filter 1, barado. Tumakbo si Anger. Garcia, mas marami ang buhangin kaysa inaasahan. Kailangan po nating magdagdag ng pre-treatment filter. Gaano katagal yan? 2 oras po. 24 na oras na ang lumipas. 20 oras na lang ang natitira. Hindi nagpanik ang team na Pilipino at agad na kumilos. Plan B, kinuha ni Mike Ocampo ang isang reserbang filter. Inasahan na po naming mangyayari to. Ito ay isang binagong filter mula sa mga iniwan ng Germany. Gagamitin po natin ito bilang pre-treatment filter. Nagtrabaho sila na parang baliw sa loob ng 2 oras. Pinuputol, hinihinang, at kinokonekta ang mga tubo. Pagpatak ng ala, 5 ng hapon, muling pinaandar. Iba na ngayon, naging stable ang tunog ng pump. Pagkatapos ng 5 minuto, nagsimulang lumabas ang tubig sa unang tubo, ngunit malabo pa rin ito. Maalat pa. Sumimangot ang empleyadong tumikim. Isang buntong hininga ng pagkadismaya ang narinig. Sabi ko na nga ba? Nooy sumigaw si Dr. Paulo Santos. Sandali, ito po yung tubig na naiwan sa mga tubo. Maghintay pa po tayo ng 10 minuto. Ang 10 minuto ay parang 1 oras. Sa wakas, lumabas ang pangalawang tubig. Sa pagkakataong ito, malinaw na. Tikman niyo po. Nanginginig ang kamay ko habang tinanggap ang baso at uminom ng isang lagok. Walang lasa. Normal po yan. Ang purong tubig po ay walang lasa, ngunit hindi pa tapos. Pagsukat ng kaasinan. 0.02%. Pasado sa pamantayan para sa inuming tubig. Isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw. Ngunit pinakalma sila ni G. Jojo. Hindi pa po tapos. Kailangan po nating patakbuhin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 24 oras para masabing tunay na tagumpay. Buong hapon nilang minonitor ang sistema. Bawat oras, sinusuri nila ang kalidad ng tubig. pH 7.2. Perfecto. Turbidity 0.1. Mas malinis pa sa tubig gripo. Alas, 7 ng gabi, nagsimula ng dumilim. Ngunit biglang nawalan ng kuryente. Brownout, isang pangkaraniwang problema sa Saudi. 1 o 2 beses sa isang araw ay nawawalan ng kuryente. Sira po ang generator. Walang piyesa. Desperado ang sitwasyon. Kung walang kuryente, hihinto ang mga pump at mababarahan ang mga filter. Nooy tumakbo si Mon Ignacio papunta sa isang truck. Pwede po nating gamitin ang mga baterya ng sasakyan. Ano? Kung ikokonekta natin ang baterya ng 10 truck, tatagal po yan ng 2 oras. Kusang loob na dinala ng mga taga-bayan ang kanilang mga truck. Gamitin nyo ang truck ko. Ang sa akin din. 15 truck ang nagtipon. Nang ikonekta ang mga baterya gamit ang mga kable, naging pansamantalang source ito ng kuryente. Henyo, muling gumana ang sistema. Alas, 10 ng gabi, bumalik ang kuryente, ngunit may bagong problema. Module 3, may problema sa pressure. Parang may nakabara. Binaklas ni Mike Ocampo ang tubo. Dikya. May patay na dikya na nakabara sa tubo. Kailangan natin ng screen filter. Muli, gumawa sila ng solusyon on the spot. Humanap sila ng wire mesh at gumawa ng filter. Alas, 2 ng madaling araw, lahat ng problema ay nalutas. Ang sistema ay gumagana na ng maayos at tuloy-tuloy ang paglabas ng malinis na tubig. Production, 200 tonelada kada oras. Sa isang araw, 5,000 tonelada. Sapat na ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng aming bayan. Ikatlong araw, alas, 7 ng umaga. 2 oras bago ang itinakdang oras. 500 tagabayan ang nagtipon. Naka-wheelchair din si Lola. Ngayon ang araw ng himala. Naroon din si Raya. Tito, may tubig na po ba? Ikinonekta nila ang isang malaking hose at sinimulang punuin ng tubig ang isang pansamantalang swimming pool.
Isang malinaw at dalisay na tubig ang bumuhos. Wow! Naghiyawan ang mga bata. Tunay na tubig, ang linis. Nagunahan ang mga tao na tikman ang tubig. Matamis, malamig. Pagkatapos ng 15 taon, ito ang unang pagkakataon na nakatikim ako ng tunay na tubig. Umiyak si Lola. Ito ang lasa ng tubig na iniinom ko noong bata pa ako. Ang lasa ng bukal 60 taon na ang nakalipas. Maging si Elder Abdullah ay umamin. Hindi ka panipaniwala. Nagawa niyo nga. Alas 9 ng umaga. Eksaktong 48 oras na ang lumipas. Idineklara ni Team Leader Jojo Reyes. Gaya ng ipinangako, nagtagumpay kami sa loob ng 48 oras. Sa sandali ng pagdiriwang ng 48 oras na himala, biglang dumilim ang kalangitan. Sandstorm, ang kinatatakutan sa Saudi. Paparating ang isang sandstorm, isang hangin na may buhangin na may bilis na 100 km each ang tatakip sa lahat. Kailangan nating itigil ang sistema. Masisira ang lahat kapag pumasok ang buhangin. Sumigaw ang mga tauhan, ngunit umiling si Jojo Reyes. Kailangan nating ipagpatuloy. Kapag huminto, titigas ang mga filter. Baliw ka ba? Masisira lahat ng gamit. Sumigaw si Dr. Paulo Santos habang nakatingin sa monitor. Automatikong tumutugon ang AI. Nang tingnan ko ang screen, nakita kong nag-a-adjust ang sistema ng kusa. Pressure sa filter, tumataas. Nade-detect. Lumilipat sa backwash mode. Ina-adjust ang anggulo ng daloy ng tubig. Binabawasan ang pagpasok ng buhangin. Ngunit palakas ang hangin. Blag! May narinig kaming malakas na tunog. Naputol ang linya ng kuryente. Ang pangunahing kable ng kuryente ay naputol ng isang lumilipad na piraso ng bakal. Nagsimulang huminto ang sistema. Hindi. Nooy isinuot ni Mon Ignacio ang kanyang insulated gloves at tumakbo palabas. Delikado, sa gitna ng sandstorm, sinimulan niyang ikonekta ang naputol na kawad gamit ang kanyang mga kamay. Lumabas ang mga kislap, ngunit hindi siya tumigil. Konektado na. Bumalik na ang kuryente, ngunit may bagong problema. Filter 1, barado ng 100%. Ang dalawan, 70% na. Tinatakpan ng buhangin ang mga filter. Nagmungkahi si Enger Ria Garcia ng isang emergency plan. Kailangan nating gawin ang backwashing ng mano-mano. Salit-salitan. Sa gitna ng bagyo, wala nang ibang paraan. Nagsuot ng proteksiyon ang 5 miyembro ng team at lumabas. Halos wala silang makita dahil sa buhangin, ngunit hindi sila sumuko. Simulan ang backwash sa... Sinimulan nilang paagusin ang mainit na tubig ng pabaligtad para alisin ang buhangin. Habang ang isa ay nag-backwash, ang iba naman ay nagsilbing panangga sa hangin. Nagpalitan sila bawat 30 minuto at tumagal ng 4 na oras. Ngunit dumating ang pinakamasamang sandali. Nasira ang pangunahing pump. Huminto ang puso ng sistema, wala tayong reserbang pump. Espesyal na ginawa to sa Pilipinas. Lahat ay nawalan ng pag-asa. Ang 72 oras na pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Nooy dumating si Raya na naka-wheelchair. Tito, ito po. Inabot niya ang isang maliit na bato. Ano to? Swerte pong bato yan. Bigay po ni Lola. Kinarga ni G. Jojo si Raya at tinanggap ang bato. Sa sandaling iyon, sumigaw si Mike Ocampo. Nakita ko na. Pwede nating i-modify ang pump ng Germany. Hindi magkatugma ang sukat. Hindi po. Pwede tayong gumawa ng adapter. Kinuha nila ang pump ng Germany mula sa bunton ng basura. Agad na nagsimulang mag-welding si Mon Ignacio. Sa gitna ng mga nagliliparang kislap, gumawa siya ng adapter. Hindi pa rin kasya. May 5mm na pagkakaiba. Pwede nating punan ng rubber gasket. Pinutol nila ang gulong ng track at gumawa ng gasket. Isang primitive na paraan, ngunit epektibo. Alas, 3 ng madaling araw, natapos ang modification. VROO. Sa isang ugong, nagsimulang umikot ang pump. Muling dumaloy ang tubig, ngunit may huling pagsubok pa. Pagkatapos ng sandstorm, kailangan nilang suriin ang kalidad ng tubig. Masyadong mataas ang turbidity. Hindi pwedeng inumin. Nasira ba ang mga filter? Sinuri ito ni Enger Ria Garcia gamit ang mikroskopyo. Hindi po. Buo pa ang mga filter. May naipon lang na buhangin sa mga tubo. Kung gayon, kailangan nating i-flush, pero sayang ang tubig. Yung unang 30 minuto lang po ng produksyon ang itatapon natin.
Sa loob ng 30 minuto, inalis nila ang maruming tubig at muling sinuri. Turbidity 0.05, perpekto, kaasinan 0.01%, E. coli 0, isang himala. Kahit sa pinakamasamang sitwasyon ng isang sandstorm, nakaligtas ang sistema. Alas 7 ng umaga, tuluyan ng humupa ang bagyo. Muling nagtipon ang mga tagabayan. Buhay ang sistema. Nakayanan nito ang bagyo. Ngumiti si Jojo Reyes na may pagod na mukha. Ngayon, napatunayan na talaga gumagana ito sa anumang kondisyon. Ako, si Hamdan, ay lumuhod sa harap nila. Salamat. Maraming salamat. Tumayo po kayo. Mas nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nagtiwala kayo. Lahat ng 5 miyembro ng team ay puno ng buhangin ang mukha. Ang kanilang mga damit ay punit at ang kanilang mga kamay ay puno ng sugat. Ngunit nagniningning ang kanilang mga mata. Nagdala ang mga kababaihan ng basang tuwalya at pinunasan ang kanilang mga mukha. Mga bayani sila, mga anghel. Lumapit si Raya kay G. Jojo. Tito, gagaling na po ba ako ngayon? Oo naman. Ngayong may malinis ka ng tubig, lalakas ka na. Sakto noon, dumating ang mga opisyal ng gobyerno. Anong nangyayari dito? Nandito kami para suriin ang pinsala ng bagyo. Halik kayo at tingnan nyo. Nang makita nila ang bumubuhos na malinis na tubig, hindi sila makapagsalita. Posible ba? To, teknolohiyang Pilipino po. May ganitong teknolohiya pala ang Pilipinas? Agad na ipinarating ang ulat sa Riyadh. At isang nakakagulat na balita ang dumating. Ang Crown Prince mismo ang darating. Kinaumagahan matapos ang sandstorm, ang bayan ay nasa piyesta. Nag-install si Jojo Reyes ng isang pansamantalang fountain sa plaza. Magsisimula na po. Nang pindutin niya ang buton, isang malinaw na agos ng tubig ang pumailan lang sa himpapawid. Wow, oh. Naghiyawan ang mga bata at tumalon sa tubig. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng apitilang taon na naligo sila sa malinis na tubig. Malamig, malinis. Tunay na tubig, unti-unti ring lumapit ang mga matatanda. Sumalok sila ng tubig gamit ang kanilang mga kamay, iwinisik sa kanilang mga mukha, at ininom. Matamis na tubig, parang tubig balon noong bata pa ako. Naiiyak ako. Uminom ang 88 taong gulang na si Lola Fatima gamit ang nanginginig na kamay, 65 taon. Pagkatapos ng 85 taon, nakainom na rin ako ng tunay na tubig. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Kahit mamatay na ako ngayon, wala na akong pagsisisihan. Dahil ang mga apo ko ay makakainom na ng malinis na tubig. Lumapit din si Elder Abdullah, ang taong nangutya sa kanila noong una. Nagkamali ako. Talagang isang dakilang bansa ang Pilipinas at yumukod siya kay Jojo Reyes. Salamat. Maraming salamat. Ang mga kababaihan ay sumalok ng tubig at tumakbo pa uwi. Makakapagtimpla na ako ng tunay na tsaa. Magiging malinis na ang mga labada ko. Mapapaliguan ko na ang mga anak ko. Ang mga pangarap na 65 taon nilang hinintay ay naging katotohanan. Pagsapit ng tanghali, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Tumayo at naglakad si Raya nang mag-isa. Lolo, lumalakas po ako. Isang araw pa lang siyang umiinom ng malinis na tubig, ngunit nanumbalik na ang kanyang lakas. Dumating ang doktor para suriin siya, kamangha-mangha. Bumaba na ng 30% ang kanyang creatinine level. Posible po ba yon? Nang malutas ang kanyang dehydration, nagsimulang gumaling ang kanyang mga bato. Tumakbo si Raya kay Jojo Reyes at yumakap. Tito, salamat po, hindi na po ako maisakit. Ang mga miyembro ng team na Pilipino na nakakita nito ay napaluha rin, inanunsyo ni Enger. Ria Garcia ang resulta ng pagsusuri sa tubig. Mga kababayan, ang tubig na ito ay perpektong pumasa sa pamantayan ng World Health Organization. pH 7.1, ideal na neutral. Dissolved oxygen 8, 5 ppm, optimal na estado. Perpekto ang mineral balance. Sa madaling salita, ito ay dekalidad na mineral water. Nagpalakpakan ang mga tao. Nooy ipinakita ni Dr. Paulo Santos ang isang tablet. Ito po ang real-time monitoring system. Pwede nyo pong i-check kahit sa cellphone. Paano po gamitin? Mag-install lang po ng app.
Makikita niyo po ang kalidad ng tubig, dami ng produksyon, at estado ng mga kagamitan anumang oras. Kahit ang mga matatanda na hindi sanay sa teknolohiya ay madaling natuto. Wow, ang galing. Talagang advanced ang Pilipinas. Sa hapon, mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Tinipon ni Mon Ignacio ang mga kabataan ng bayan at sinimulang magturo. Ituturo ko po sa inyo kung paano pangalagaan ang sistemang ito. Kaya po ba namin? Oo naman po. Hindi po mahirap. Ipinaliwanag niya ng dahan-dahan kung paano magpalit ng filter, mag-adjust ng pressure, at kung ano ang gagawin sa mga emergency. Lahat sila ay nakaintindi. Kaya pala naming pangalagaan ito ng kami lang, hindi na natin kailangang tumawag ng mga dayuhang teknisyan. Ipinaliwanag naman ni Mike Ocampo ang electrical system. Kung magdadagdag tayo ng solar panels, makakatipid tayo sa kuryente at gagana pa rin kahit mag-brownout. Opo. May baterya po ito na kayang tumagal ng 8 oras. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng malaking handaan ang buong bayan. Isang piyesta pagkatapos ng 65 taon. Nagkatay sila ng tupa, nagluto ng couscous, at naghanda ng date dessert. Ngayon, makakapagluto tayo ng hindi nag-aalala sa tubig at makakapaghugas ng pinggan hanggat gusto natin. Isang espesyal na upuan ang inihanda para sa team na Pilipino. Pumila ang mga taga-bayan para magpasalamat. Syukran, salamat. Kayo ang aming mga tagapagligtas. Naway pagpalain kayo ni Allah. Tumayo si Jojo Reyes at nagbigay ng mensahe. Mas nagpapasalamat po kami sa inyo. Dahil nagtiwala kayo at binigyan kami ng pagkakataon. Ang teknolohiya ay dapat umiral para sa mga tao. Ngayon, ito na po ang sistema ninyo. Gamitin niyo po ng maayos. Nooy tumayo ang isang matanda at nagsimulang kumanta. Isang lumang awiting Arabe na pumupuri sa tubig. Isang ilog ang dumadaloy sa disyerto, nagbibigay buhay sa mga nauuhaw. Lahat ay nagsimulang sumabay sa pagkanta. Maging ang team na Pilipino ay pumalakpak sa ritmo at isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Nagsimulang kumanta si Mon Ignacio ng isang awiting Pilipino. Arirang, arirang, araryo. Tahimik na nakinig ang mga tagabayan. Naging solemne ang lahat dahil sa malungkot na himig. Anong kanta yan? Isa po itong folk song mula sa Pilipinas. Tungkol po sa pananabik sa sariling bayan. Kami rin, nanabik kami sa tubig. Sa loob ng ining-apin 5 taon, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, patuloy na bumubulusok ang tubig mula sa fountain. Umupo si Raya sa tabi ni Jojo Reyes at nagtanong, "Tito, anong klasing bansa po ang Pilipinas?" Isang maliit ngunit matatag na bansa. Bakit po matatag? Dahil hindi sumusuko. Kahit mahirap, patuloy na lumalaban. Kaya rin po ba namin yon? Oo naman. Nakayanan nyo nga ang 65 taon, di ba? Lumapit si Lola Fatima at hinawakan ang kamay ni Jojo. Tama ang panaginip ko. Maliliit na tao mula sa kabila ng silangang dagat. Sabi, dadalhin daw nila ang dagat sa disyerto. Ngayon, natupad na ang propesiya. Hinawakan ng mahigpit ni Jojo ang kamay ni Lola. Dahil po sa inyo, Lola, hindi po kayo sumuko. Nagpatuloy ang piyesta hanggang hating gabi. Naglaro ang mga bata sa fountain at nagkwentuhan ang mga matatanda. 2:00 ng madaling araw, nang pabalik na sana ang team na Pilipino sa hotel, pinigilan sila ng mga taga-bayan. Dito na po kayo matulog sa bahay namin. Ibibigay po namin ang pinakamagandang silid. 5 pamilya ang nag-ampon sa bawat miyembro ng team. Ito ang sandali kung kailan sila ay naging tunay na pamilya. Kinaumagahan matapos ang 22 oras na himala, isang nakakagulat na balita ang dumating. Darating si Crown Prince Mohammed bin Salman. Isang napaka-espesyal na bagay ang pagdating mismo ng pinuno ng Saudi Arabia. Nagkagulo ang buong bayan. Ang Crown Prince sa ating bayan, sa unang pagkakataon sa loob ng 65 taon. Dense ng umaga, 5 helicopter ang dumating. Nang bumaba ang Crown Prince, lahat ay nagbigay galang. Ang 37 taong gulang na prinsipe ay puno ng karisma. Direktor Hamdan, natanggap ko ang ulat. Nagtagumpay daw kayo sa loob ng 72 oras. Opo, kamahalan. Gumawa po ng himala ang team na Pilipino. Lumapit ang prinsipe kay Jojo Reyes. Ikaw ang team leader? Opo, kamahalan. Ako po si Jojo Reyes ng Tubig Tech.
Habang nagkakamayan sila, nagsalita ang prinsipe sa Tagalog. Salamat. Nagulat ang lahat. Marunong po kayo magtagalog? Natutunan ko habang nanonood ng mga teleseryeng Pilipino. Personal na sinuri ng prinsipe ang pasilidad. Ang maliit na gamit na ito ay nakakagawa ng 5,000 tonelada sa isang araw? Opo. At kung magdadagdag tayo ng modules, posible po ang 100,000 tonelada. Ipinakita ni Dr. Paulo Santos ang monitor. Ino-optimize po ito ng AI in real time. Maaari ba itong ilapat sa buong Saudi? Opo, kamahalan. Kailangan lang pong i-adjust ayon sa katangian ng bawat rehiyon. Personal na uminom ng tubig ang prinsipe, talagang malinis, mas masarap pa sa Evian, at gumawa siya ng isang nakakagulat na anunsyo. Isasama ko ang proyektong ito sa Vision 2030. Ang Vision 2030 ay ang pambansang proyektong reforma ng Saudi Arabia. Install natin ang sistemang ito sa 200 rehiyon sa buong bansa. Maglalaan ako ng 50 bilyong dolyar na budget. Itatalaga ko ang Pilipinas bilang eksklusibong partner. Isang hindi kapani-paniwalang laki. Maging si Jojo Reyes ay nagulat. Kaya po ba namin ang ganoong kalaking proyekto? Naniniwala ako sa kakayahan ng teknolohiyang Pilipino. Gagawin po namin ang lahat. Nagsalita ang prinsipe sa mga tagabayan, tapos na ang inyong pagdurusa. Ngayon, magbabago na ang buong Saudi Arabia at lumapit siya kay Raya. Ikaw pala si Raya. Malubha raw ang sakit mo? Opo, pero okay na po ako ngayon. Dahil po sa mga tiyong Pilipino. Kinarga ng prinsipe si Raya. Tama, ang Pilipinas ay ating tunay na kaibigan. Sa pananghalian, sinabi ng prinsipe. Sa totoo lang, 15 taon ko na itong pinapanood. Nakita ko kung paano nabigo ang lahat ng mauunlad na bansa. Bakit ko pinili ang Pilipinas? Lahat ay nakinig ng mabuti. Ang Pilipinas, 50 taon na ang nakalipas, ay mahirap din, kulang din sa tubig at likas na yaman. Ngunit nagawa nila ang himala sa Ilog Pasig. Naniwala akong kaya rin natin, sumagot si Jojo. Alam din po namin ang disyerto. Ang baybayin po ng Pilipinas, lalo na ang mga reclaimed areas, ay maalat din po. Kaya po namin na-develop ang teknolohiyang ito. Tumango ang prinsipe. Tama, mahalaga talaga ang karanasan. Pagkatapos kumain, gumawa ng isang mahalagang anunsyo ang prinsipe. Ang Pilipinas at Saudi Arabia ay magtatatag ng isang alyansa sa teknolohiya ng tubig. Magtatayo tayo ng isang joint venture company. Itatayo natin ang Saudi Tubig Tech. Ang headquarters ay sa Riyadh, ang research center ay sa Maynila. Magpapadala ako ng 1,000 kabataan sa Pilipinas para mag-aral. Pag-aralan niyo ang tubig. Ako, si Direktor Hamdan, ay nakatanggap din ng appointment. Hamdan, ikaw ang mamumuno sa proyektong ito. Pinahanga ako ng iyong tapang na maglagay ng 72 oras na kondisyon. Ikaw ang tamang tao para dito. Bago umalis ang prinsipe, nagbigay siya ng huling regalo. Itatalaga ko ang bayang ito bilang isang water technology model city. Mamumuhunan ako ng 1 bilyong dolyar para gawin itong pinakamahusay na water city sa gitnang silangan. Pagkaalis ng mga helicopter, nagkagulo sa tuwa ang bayan. Tayo, isang model city, 1 bilyong dolyar. Magkano yon? Libu-libong trabaho ang malilikha. Maging ang team na Pilipino ay masaya. Talagang isang malaking proyekto. Jackpot din ito para sa mga kumpanyang Pilipino. Kinaumagahan, dumating ang mga opisyal mula sa gobyerno. May dala silang kontrata. Ito po ang exclusive contract para sa Tubig Tech. Ang unang yugto pa lang ay 50 bilyong dolyar na. Pagkatapos tumawag sa kanilang headquarters, pumirma si Jojo para sa pagkakaibigan ng Pilipinas at Saudi Arabia. Noong gabing iyon, ibinalita ito ng mga pandaigdigang media, CNN, Pilipinas, nakuha ang eksklusibong kontrata sa water market ng Saudi, BBC. Ang 72 oras na himala, nagresulta sa 45 bilyong dolyar na deal. Al Jazeera, ang teknolohiyang Pilipino na gumawa ng ilog sa disyerto. Sa Pilipinas, nagkaroon din ng malaking balita. Stock ng Tubig Tech tumaas. Teknolohiya ng tubig ng Pilipinas, kinilala bilang pinakamahusay sa mundo. Nakuha ang pinto, papasok sa gitnang silangan. Itinuring ng mga tagabayan ang team na Pilipino bilang mga bayani.
Binago ninyo ang aming buhay. Ginawa ninyong sikat ang aming bayan. Habang buhay kaming may utang na loob sa inyo. Lumipas ang 6 na buwan. Sa panahong iyon, ang rehiyon ng Alula ay naging isang ganap na ibang lugar. Dumating ang karagdagang 200 inhinyero mula sa Pilipinas. Nagsimula ang konstruksyon ng isang malakihang desalination plant. Ang laki nito ay dalampang football fields, target. 5 milyong tonelada ng produksyon kada araw. Ito ang magiging pinakamalaki sa gitnang silangan. Puno ng sigla ang construction site. 10 kumpanyang Pilipino ang lumahok. Ang DMCI ang pangunahing kagamitan, ang Ayala ang mga filter, ang JG Summit ang disenyo, at ang San Miguel ang konstruksyon. Isang alyansa ng mga kumpanyang Pilipino. Ang pinakanakakagulat ay ang bilis ng konstruksyon. Ipakita natin sa kanila ang bilis Pinoy. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, tuloy-tuloy ang trabaho. 24 oras, 3 shift. Ang trabahong inabot ng Germany ng 3 taon ay tinatangkang tapusin sa 6 na buwan. 500 kabataan mula sa bayan ang nagkatrabaho. Sa wakas, mayroon na akong disenteng trabaho. Doble ang sahod at natututo pa ako ng teknolohiya. Direkta silang sinanay ng mga inhinyerong Pilipino. Kung ganito ang pag-weld, mas matibay. Ang anggulong ito ang pinakamainam para sa mga tubo. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng 3 buwan, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Nagsimula ang paggawa ng isang artipisyal na kanal. Isang 20 kilometrong kanal mula sa planta hanggang sa bayan. 10 metro ang lapad, 3 metro ang lalim. Isang malaking kanal. Gagawa sila ng ilog sa disyerto. Pangarap na ay 55 taon nang hinihintay. 50 bulldozer ang ginamit. Ginamit ng mga Pilipinong inhinyero ang isang espesyal na paraan. Gagamit tayo ng concrete lining para maiwasan ang tagas. Tatagal ito ng 100 taon. Sa gitna ng konstruksyon, may isang kamanghamanghang natuklasan. May aquifer. May isang malaking imbakan ng tubig sa ilalim ng planta. Ngunit masyadong maalat, kaya nating linisin yan gamit ang ating sistema. Gamit ang teknolohiya ng tubig tech, kaya ring i-desalinate ang tubig sa ilalim ng lupa. Dumoble ang produksyon. Sa 5 buwan, dumating ang araw ng pagbubukas. Ang inaugurasyon ng planta, muling dumating ang Crown Prince. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang Special Envoy ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ang araw na sumisimbolo sa pagkakaibigan ng Pilipinas at Saudi Arabia. Nang pindutin nila ang pulang buton, isang malakas na tunog ang narinig at bumuhos ang isang malaking agos ng tubig. 1,000 tonelada ng tubig kada minuto ang dumaloy sa kanal. Wow! Naghiyawan ang libu-libong tao. Isang malinaw at dalisay na tubig ang dumaloy sa gitna ng disyerto. Ilog. Isang tunay na ilog. Pagkatapos ng 55 taon, isang ilog ang dumadaloy sa aming lupain. Ang mga bata ang unang tumalon. Malamig, malinis, pwede tayong lumangoy. Hindi rin nakatiis ang mga matatanda at pumasok sa tubig. Ito ang eksenang pinapangarap ko noong bata pa ako, na makakapaglaro ako sa tubig. Naupo si Lola Fatima sa tabi ng ilog at inilubog ang kanyang mga paa. Halos noon dingtong taon na akong nabubuhay, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang biyaya ni Allah ay dumating sa pamamagitan ng Pilipinas. Si Raya ay ganap ng malusog. Masaya siyang naglaro kasama ang kanyang mga kaibigan sa tubig. Mag-aaral na akong lumangoy. Lumapit si Jojo Reyes kay Raya. 1 taon na silang hindi nagkikita. Raya, ang lusog mo na. Tito, na-miss po kita. Gusto ko na pong maging doktor para tulungan ang mga may sakit. Sa magkabilang pampang ng ilog, nagsimula ang mga kamangha-manghang pagbabago. Magtayo tayo ng mga sakahan, magtanim tayo ng mga puno ng palma, gumawa tayo ng parke. Sa tulong ng gobyerno, nagsimula ang isang malakihang greening project. Dumating din ang mga Pilipinong eksperto sa agrikultura. In-improve nila ang drip irrigation system ng Israel, mababawasan ang paggamit ng tubig habang nagtatanim. Pagkatapos ng 3 buwan, nagkaroon ng unang ani. May kamatis, may pipino rin, ang sariwa ng lettuce. Pagkatapos ng 65 taon, naging posible ang self-sufficiency. Nagkaroon din ng hotel sa bayan. Ang Water City ng Al-Ula ang naging brand para makaakit ng mga turista. Halikayo at tingnan ang ilog sa disyerto.
Damhin ang himala ng teknolohiyang Pilipino. 1,000 turista ang dumarating araw-araw. Marami ring turistang Pilipino. Nakakabilib na ang ating teknolohiya ay nakagawa ng ganitong himala, nakaka-proud. Tumaas ng 100 beses ang kita ng bayan. Wala na kaming problema sa tubig at wala na ring problema sa pera. Makakapag-aral na sa kolehiyo ang aming mga anak. Mayroon na kaming kinabukasan. Gabi-gabi, may piyesta sa tabi ng ilog. Naghalo ang musikang Pilipino at Arabe. Sabay na tumugtog ang Bahay Kubo at Ya Mustafa. Naging pamilya ang mga inhinyerong Pilipino at mga tagabayan. Kuya, Tol, isang tunay na pagkakaibigan na lampas sa hangganan at wika. Lumipas ang 1 taon, ang Alyula ay isa ng ganap na ibang lungsod. Binansagan pa itong Venice of the Desert. Muling idinisenyo ang lungsod sa paligid ng kanal. Nagkaroon ng mga cafe, restaurant at parke sa tabi ng ilog. Nang magkaroon ng tubig, nabuhay ang lungsod. Dati, hindi namin ito maiisip. Ang pinaka-nakakagulat na pagbabago ay sa agrikultura. Ang disyerto ay naging mga sakahan. Export ng kamatis ngayong taon, 1,000 tonelada. Produksyon ng date, triple. Ang tamis ng pakwan, tumulong ang mga eksperto mula sa Philippine Rice Research Institute. Gagawa tayo ng bagong modelo para sa agrikultura sa disyerto. Gagamit tayo ng teknolohiyang smart farm. Sa loob ng mga greenhouse, puno ito ng mga high-tech na kagamitan, automatikong kontrol sa temperatura, halumigmig, at sikat ng araw. Walang nasasayang kahit isang patak ng tubig. Nagbago rin ang paaralan ni Raya. Nagkaroon ng swimming pool at water purifier sa science lab. Makakapag-eksperimento na kami ng malaya. May swimming class na rin kami. Naging class president si Raya. Ang pangarap niya ay maging isang water scientist. Tulad ng mga tiyong Pilipino, tutulungan ko ang mga tao. 30 kabataan mula sa bayan ang nag-aral sa Pilipinas. Pag-aaralan namin ng husto ang teknolohiyang Pilipino. Kami na ang magiging eksperto. Nagbigay ng scholarship ang Tubig Tech. Nagbigay din sila ng dormitoryo at mga mentor. Ako, si Director Hamdan, ay bumisita rin sa Pilipinas. Bumisita ako sa desalination facility sa Lian, Batangas. Ito pala ang pinagmulan ng aming sistema. Dito po namin na perfect ang teknolohiya. Binisita ko rin ang kanilang headquarters sa Maynila. Mayroon silang 2,000 empleyado. Dumoble po ang bilang namin dahil sa proyekto sa Saudi. Ngayon, nag-export na po kami sa buong mundo. Ang pinaka-nakakaantig ay ang Research Institute. Dinedevelop po namin ang susunod na henerasyon ng teknolohiyang desalination. Target po namin ang 50% reduction sa konsumo ng enerhiya. Nagsasaliksik din sila ng mga bagong teknolohiya na angkop para sa kapaligiran ng Saudi. Mayroon silang isang dedicated team para sa Saudi Arabia. Pamilya po tayo, di ba? Ang tagumpay ng Saudi ay tagumpay din po namin. Nagbigay din ng buong suporta ang gobyerno ng Pilipinas. Isang tagumpay para sa Green New Deal, isang tagumpay para sa Tubig Tech. Pagbalik ko sa Alyula, isang mas malaking proyekto ang nagsimula. Nagsimula na ang proyekto sa Dalangandaan lungsod sa buong Saudi. 50 kumpanyang Pilipino ang lumahok, 100,000 trabaho ang nalikha, isang bagong kabanata sa kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Saudi Arabia. Ang pinaka-nakaka-proud ay ang paglilipat ng teknolohiya. Ngayon, ang Saudi na mismo ang makakagawa nito. 50% ng mga pyesa ay gagawin na dito. Isang tunay na mutual growth. Ipinagdiwang ni Lola Fatima ang kanyang ika, Nongbay Kaarawan, nagdiwang ang buong bayan. Lola, tama po ang propesiya ninyo. Dumating nga po ang mga tao mula sa kabila ng silangang dagat. Hinawakan ni Lola ang kamay ni Jojo at sinabi, maaari na akong mamatay ng payapa dahil ang aking mga apo ay mabubuhay na nang walang pag-aalala sa tubig. Nagbigay ng regalo si Jojo kay Lola. Ito po ay isang tradisyonal na tasang Pilipino. Ngayon, maaari na po kayong uminom ng tsaa gamit ang malinis na tubig. Umiyak si Lola. Salamat, Apo. Maraming salamat. Sa ikalawang anibersaryo, isang makasaysayang sandali ang dumating. Nagkita ang Special Envoy ng Pangulo ng Pilipinas at ang Crown Prince ng Saudi sa Alyula. Idineklara nila ang Water Technology Alliance 2.0. Ngayon, palalawakin natin ito sa buong gitnang silangan.
Isang mega project na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar. Ang Kuwait, UAE, Qatar, Oman, lahat ng bansa sa Gulf ay sumang-ayon na lumahok. Naniniwala kami sa Pilipinas. Gusto rin namin ang himala ng Alyula. Naging presidente ng Tubig Tech Middle East si Jojo. Mabigat ang responsibilidad, ngunit kakayanin po namin. Umakyat sa entablado si Raya at nagbigay ng talumpati. Nagsalita siya ng perpekto sa Tagalog at Arabe. Muntik na po akong mamatay dahil sa tubig. Ngunit iniligtas ako ng teknolohiyang Pilipino. Ngayon gusto ko ring magligtas ng iba. Mag-aaral ako sa Pilipinas para maging water doctor ng Saudi Arabia. Nagbigay ng standing ovation ang mga manonood. Pagkatapos ng pulong, inihayag ang mga konkretong plano. Pagtatayo ng Philippine-Saudi Water Technology Research Institute, isang exchange program para sa 10,000 kabataan mula sa parehong bansa. Kooperasyon sa paggawa ng green hydrogen. Ang pinakamalaking desalination complex sa mundo sa NEOM, isang futuristic na lungsod. Ako, si Director Hamdan, ay naging chairman ng Middle East Water Council. Ang isang hamon na 72 oras ay nagdulot ng ganitong resulta. Ang Tubig Tech ay naging isang pandaigdigang korporasyon. Ang market capitalization nito ay lumampas sa 100 trilyong piso. Naging numero 1 kumpanya ng tubig sa mundo. Ngunit ang tunay na mahalaga ay ang buhay ng mga tao. Ang buhay ng 5,000 residente ng Alula ay ganap na nagbago. Ngayon, isa na rin kaming mauunlad na bansa. Ang aming mga anak ay maaari ng mangarap, mayroon na kaming kinabukasan. Sa huling araw, isang paalam na hapunan ang ginanap, kailangan nang umuwi ng 200 miyembro ng team na Pilipino. Huwag po kayong umalis. Dito na lang po kayo. Umiyak ang mga tagabayan. Kinuha ni Jojo ang mikropono. Aalis po kami, ngunit mananatili ang teknolohiya. Kayo na po ang may-ari nito ngayon. Habang buhay po tayong magkakapatid. Nagbigay ng huling regalo si Lola Fatima. Ito ang kayamanan ng aming pamilya, isang 100 taong gulang na pitchel. Ito ang pinakamahalagang sisidlan ng tubig. Ngayon, punuin mo ito ng malinis na tubig. Lumuhod si Jojo at tinanggap ito. Habang buhay ko po itong itatago bilang isang kayamanan, nagbigay ng sulat si Raya. Basahin niyo po pagdating niyo sa Pilipinas. Sa bus papuntang airport, binasa raw niya ang sulat. Tito, salamat po sa pagligtas sa akin. Ngayon, ako naman po ang magliligtas sa iba. Magkita po tayo sa Pilipinas pagkatapos ng 3 taon. Bilang isang water doctor, sabi, tumulo raw ang luha mula sa mga mata ni Jojo. Hanggang ngayon, isang malinaw na ilog ang dumadaloy sa Alula, Saudi Arabia. Ang 65 taong pagkauhaw na nilutas sa loob lamang ng 72 oras ng teknolohiyang Pilipino. Hindi lamang ito isang tagumpay ng teknolohiya. Ito ay resulta ng tiwala na lumampas sa mga prejudice, pagkakaibigan na binuo ng katapatan, at isang diwa ng pagsubok na hindi sumusuko. Si Direktor Hamdan ay ngayon ang namumuno sa paglutas ng mga problema sa tubig sa buong gitnang silangan. Ang ibinigay sa amin ng Pilipinas ay hindi tubig, kundi pag-asa. Si Raya ay kasalukuyang nag-aaral sa Pilipinas. Ikalawang taon sa Environmental Engineering sa University of the Philippines. Pagkatapos ng 3 taon, magsisimula na siya sa kanyang PhD. Ang pangarap ko ay tulungan ang lahat ng mga bansa na kulang sa tubig sa buong mundo. Si Jojo Reyes ay binibisita pa rin ang Alyula taon-taon. Iyon ang aking pangalawang tahanan. Si Lola Fatima ay 93 taong gulang na ngayon. Malusog pa rin siya, umiinom ng malinis na tubig at masaya. Ang alyansa sa tubig ng Pilipinas at Saudi Arabia ay patuloy na lumalawak. Ang teknolohiya ng tubig ng Pilipinas ay kumakalat na hanggang sa Africa at Latin America. Kamusta po ang kwento ng 72 oras na himala ng teknolohiyang Pilipino na ginawang posible ang imposible, isang sandali kung kailan ginulat ng maliit na bansang Pilipinas ang mundo. Ang mas mahalaga kaysa sa teknolohiya ay ang puso ng tao. Sa lugar kung saan nabigo ang kayabangan ng Germany, ang pagmamataas ng Amerika at ang pormalidad ng Japan, ang kababaang loob at sinseridad ng Pilipinas ang gumawa ng himala. Mga kababayan, tayo ay isang maliit ngunit matatag na bansa. Kung hindi tayo susuko at patuloy na lalaban, magagawa natin ang lahat. Kung naantig kayo sa kamanghamanghang kwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe at para ipaalam sa buong mundo ang kadakilaan ng teknolohiyang Pilipino na gumagawa ng mga himala sa iba't ibang panig ng mundo,
mangyaring ibahagi ang video na ito. Dapat malaman ng buong mundo ang ating ipinagmamalaki. Babalik kami sa susunod na may mas kamanghamanghang kwento ng Himalang Pilipino. Hanggang sa muli, ito ang galing ng Pinoy. Salamat po.